Praise God, praise God. Magandang umaga po. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Ito po si Pastor Walter at tayo'y magkakasama-sama, no? Paumanhin po at ako'y nagsasolo ngayon. Dahil ang aking kabiyak ay imimit niya ang aming panganay na anak. Ano po? Birthday niya ngayon sa KL. So, yan. Meron na po ba? Ayan. Si Kuya Larry Bautista. Talaga namang mga nauna. Kuya Larry, kamusta ka na? Ha? At namiss ko po kayo ng linggo. Ano po? Dahil tayo po ay naipadala sa na-send off po tayo. Ayos ko lang po konti. Na-send off po tayo sa lugar ng Davao. Ano po? Doon po tayo nagturo ng last Sunday. Po, salamat sa opportunity. Magandang umaga po, Pastor Dong, Pastor May. Alam ko ay kayo po ay halos ikutin ang buong Mindanao. At patuloy po kayong palakasin ng Panginoon. Ano po? Sige, habang tayo nag-aantay, bantaan ko lang kayo. Ano po? Nagkaroon na po ng ikalawang service ang ating The Hub of Christ, Davao. Tayo po ang napadala para po magturo last Sunday. At nung unang Sunday po ay siyempre ang ating mahal na nanay, si Pastora May. At alam nyo, napakabuti at napaka-accurate ng Panginoon. Talagang, sabi nga po ni Sister Sheila, Pastor, maluwag na maluwag po talaga sa puso ko ang pagsunod. Sabi niya. So, ibig sabihin mga kapatid, mamaya maririnig mo sa buhay ni John the Baptist at sa mga great heroes of faith ng mga tao sa Biblia. Talagang great. Yung faith requires great obedience. Opo. Ayan. Si Sister Digna Pinili, andyan na rin po. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po? Palain tayo ng Panginoon. Amen. Ayan. Sino po? Ayan. Good morning po. Good morning din po dyan sa lugar ng Europe, ng London. Ayan. Okay. Alam niyo po ang ating mga nakakasama dito. Ayan. Mula pa sa iba't ibang lugar. Amen? Amen. Ayan. Andyan na rin po si Sister Digna. Andyan na rin po si Kuya Larry. Amen. At magandang umaga po sa ating lahat. Ano po? Patuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Okay po, handa na natin ating mga sarili at tayo po'y mag-uumpisa na po sa ating gawain sa umaga nito. Praise God. Amen. Andyan na rin po si Ate Sister Charlemagne. Ano po? Andyan na rin po si Sister Dumakit Athens. Ano po? Ayan, Charmaine Joy. Ayan, ay nice. Maganda umaga po sa ating lahat. Ano po? Papalain tayo ng Panginoon. Okay. Ganun lang po ha. Tingnan po natin. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Okay, muli, ako po si Pastor Walter Faustino. At sa umagang ito, ang ating pong pagsasalu-saluhan, actually kadarating ko lang po. Delayed ang flight. Delayed ang flight from Davao to Manila. Delayed na 3 oras. At sa biyaya ng Panginoon, excited sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Sama-sama po tayo mag-aaral sa umaga nito. Napakaganda po ng mga pag-aaralan po ngayon. Tungkol kay Juan na nagtaga-bautismo. John the Baptist at kay Jesus Christ. Alam po ba natin na si
John the Baptist at si Jesus Christ ay magpinsan. Ano po? Ayan, si Nanay Carol Astor, nandiyan na po. Ang nanay ni John the Baptist ay si Elizabeth. No? At ang nanay naman po ni Jesus Christ ay si Mary. Ano po? Ayan, magpinsan po yan. Ano po? Ang dalawang yan. Halos sabay silang nagbuntis. Ano po? Nung dinalaw ni Mary si Elizabeth, nung pareho silang nagbubuntis. Ano po? Ay sabi ni Elizabeth, nanay ni John the Baptist noong time na yun, para daw lumundag yung bata sa kanyang tiyan. Sino yun? Si John the Baptist. Now, ayan, dumadami na po tayo. No po, dali lang ha mga kapatid. At handa po natin ating mga sarili kasi mag-umpisa na po tayo. Praise God. Ayan. Amen. So, sa umagang ito, ang ating pong babasahin ay Matthew chapter 3 and chapter 4. Samahan niyo po ako. Ito po, andyan na rin si Ate Salve. Ano po, siyempre, shout out na rin kay Pastor Samuel. Ano po, magandang umaga po sa inyo dyan sa Bilangon ng Rizal. Ano po, yan. Talagang walang makapipigil. Ano po, sabi nga po sa Proverbs, po sa Kawikaan, 19:21, sabi po doon, marami ang pinaplano ng tao sa kanyang puso. Ngunit ang kalooban ng Panginoon ang natutupad. Amen. At alam ko po na kayo ay nakaka-relate sa sinasabi ko. May iba tayong gusto dati. Amen? Ako gusto kong maging Navy. May iba akong pangarap. Gusto kong maging ambassador. Hindi, yung pala, ibang ambassador ang gusto ng Panginoon para sa akin. Gusto niyang maging ambassador niya ako, international. Hindi lang yung, isang bansa lang. No? Hindi lang ako ambassador ng Pilipinas. Ambassador ako ng buong mundo. Grabe. Salamat sa Diyos. Tama po ba? Sino po nakaka-relate? Ano po? May mga pangarap tayo. Di po ba? No, muli, sa umagang ito po si Pastor Walter G. Faustino, no po, Associate Pastor po ng The Hub of Christ. At ngayon po ay nagpapastor na po tayo sa Pioneering Church, no po. Yung ating commissioned by ating pong Senior Pastor, Pastor May and Pastor Dong. Magandang umaga po sa inyo. No po, dito sa Bacoor. No po. So, meron na po tayong The Hub of Christ, Bacoor. Praise God. Amen. Opo. So, pwede na po tayo mag-umpisa. Andiyan na po si Patricia Nicole. Yan. Uy! Ate Patricia, magandang umaga sa inyo. We miss you. Amen. At si Ate Marisa Nunez, no, from Tanawan naman. Talagang ang nalayo natin, ano? Bacoor, Tanawan, London, Binangonan, Rizal. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Maraming salamat sa patuloy na paggabay sa atin, pagbibigay ng kalakasan ng ating Panginoon. Sige po mga kapatid, ihanda nyo na po ang inyong mga Biblia. Kung gusto nyo po mag-take note na po, ballpen at papel. Ang ating pong babasahin ay Mateo 3:4. Mateo 3 hanggang Mateo 4. Po, Kapitulo 3 at Kapitulo 4. Praise God. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin. Ano po? Samahan niyo po ako sa panalangin ito. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa kapahingahan, sa buong magdamag, Panginoon. Salamat po sa bagong umaga, bagong lakas, bagong pag-asa, bago pong mga ipinapagawa, O Lord, sa aming buhay. Father God, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At sa umagang ito, Panginoon, nais naming alalahanin ang iyong mga salita. At nais namin, Panginoon, maaalala ang ginawa mo, O Lord, kung paano ang aming mga buhay ay napagpala. Father God, maraming salamat po. Father God, maraming salamat sa iyong pagmamahal.
pinadala mo ang aming Panginoong Jesucristo upang kami iligtas sa aming mga kasalanan. Sa umagang ito, mga kapatid, ating pong pagsasalu-saluhan ang mga salita ng Diyos in the mighty name of Jesus Christ. Ang lahat ng magsabi ng Amen at Amen at Amen. Ayan, nandiyan natin po si Ate Rose. No? Hindi ko lang alam kung iti nakabalik na. Galing po sila sa misyon sa Iloilo. Ano po, silang dalawa ni Kuya Bonnie. Ako naman po ay galing Davao. Andito na po ako sa Bacoor ngayon, Ate Rose. Ano po? Amen. At praise God. Ano po? Sa inyong mga naging lakad doon, mission sa Iloilo. Ganyan po. Kapatid na po. Lahat po ng tinawag ng Panginoon, tinawag niya yan na in public. So, mamaya mapag-uusapan po natin. Po. Na ang isang mananampalataya ay kailangang ipakita in public na po ang kanyang pananampalataya. Po. Mahirap pong mag-declare na tayo po ay mananampalataya pero pasikreto. No? Alam mo yung magkasama kayo sa opisina? Ha? Tapos, sasabihin sa'yo ng ka-opisina mo, after 3 years na kayo magkasama sa opisina, ay, Christian ka pala? Hindi halata. Nakita ko kanina si Ate Mila, no? Si Ate Mila, yan, Ate Mila, maraming salamat sa inyong buhay. Sila Ate Bea. Yung pinuntahan nyo nila Pastor May na aking uncle, ay napuntahan ko na po last Monday sa Davao del Oro, sa Nabunturan. At ang good news ko po sa ating po mga kapatid, alam niyo mga kapatid, ang lahat ng anak at yung asawa, yung mga anak ng aking uncle ay tumanggap nung Monday ng gabi. Kahit gaano kalakas ang ulan sa Nabunturan, Davao de Oro, ay talagang pinagpala ng Diyos ang tahanan na yun. At nais nilang ulitin to sa aming reunion. No? Na ang lahat ng aming kamag-anak sa Nabunturan ay marinig ang salita ng Panginoon. Hallelujah. No? Salamat sa Diyos, mga kapatid. Papuri sa Diyos. Mangarap tayo na ang ating mga kamag-anak at mga mahal sa buhay ay ating maabot sa biyaya ng Panginoon. Amen? Amen? At good morning din po kay Pastor Malu, Pastor Well, yan. Sila po ang ating mga minamahal na pastor sa bayan po ng Naik. Na po, The Hub of Christ, Naik. Okay? Palagi ko po sinasabi ito, no? Ang ating mga pastor na pinasok ang bayan ng matatapang. Ayan. Amen? Sige po mga kapatid. Na po. Gawin natin masiglang umaga ito. No? Damahin natin ang pangako ng Panginoon, ang mga nais ipahiwatig sa atin ng Panginoon through His words. No po? At walang pinakamagandang pag-uumpisa sa isang buong araw, kundi ang tayo ay dumulog pag-aralan ng salita ng ating Panginoon upang ito'y magbigay ng kalakasan at gabay sa maghapon nating gagawin sa lahat ng taong kakausapin, sa lahat ng lugar na pupuntahan, at sa lahat ng mga bagay na pagdidesisyonan ang Panginoon ang pumagitna sa ating mga buhay. Amen? Praise God. Sige po, samahan niyo po ako. Babasahin na natin ang Matthew 3. Sa Tagalog ko po babasahin. Ano po? Amen? Mateo 3, versikulo 1. Ano po? Dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang na Judea. Ito ang kanyang sinasabi. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Ang isang karakteristik po ni Juan the Baptist ay straightforward magsalita to, kaya maraming napipikot sa kanya, maraming na-offend, maraming nasasaktan kasi diretso siya magsalita. Si Juan the Baptist, no po. At sabi po dito, anong sabi niya? Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaiah nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda niyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin niyo ang mga landas na kanyang daraanan. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon naman niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya ay balang
no? Grasshopper, at pulot-pupyutan. Nagpuntahan sa kanya ang maraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Judea at sa mga bayan na malapit sa ilog ng Jordan. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at binautismohan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Amen? Verse 7, mga kapatid. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ahas. Ano kung gaano katalas ang salita ni Juan na taga-bautismo. Tinawag niya ang mga Saduceo at mga Pariseo. Ito ay mga sabihin natin expert sa salita ng Diyos sa Old Testament at sa mga batas noong araw. Pero hindi niya yan inalintana. Ang sabi ni Juan Bautista, kayong mga lahi ng mga ahas, sa English, you, generation, you, people, as viper. No? Sabi dito, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag niyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging anak ni Abraham. Verse 10. Tandaan nyo, ngayon pa lang ay nakaambana ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na spirito at sa apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip. Alam niyo po yung nagtatahip ng bigas? Yung mayroong ganon, ginaganon-ganon, tapos naghihiwalay yung balat ng palay doon sa bigas. Kasi pagka giniling ang palay, may humahalo pa rin mga impurities. Yung impurities niyo, yun yung mga buhangin, yan yung mga balat ng yung tinatawag na ipa, no? Kaya nung araw, uso po na bago po magsaing, tinatahipan ang tawag doon, tahip. In other words, parang pinifilter. Ayan, yan po ang tamang salita. Ano po? Upang maihiwalay yung impurity doon sa pure na rice. Ano po? Sabi po dito, nagtatahip upang iwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Ang sabi dito sa 13, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magbabautismo. Tumutol si Juan, verse 14, tumutol si Juan na bautismuhan si Jesus at sinabi, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo, sabi ni Juan sa ating Panginoong Jesus. Pero sumagot si Jesus, verse 15 yan, hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang ipinakita ng ating Panginoong Jesus at ang pinakita ni Juan Bautista na kanyang pinsan, yan po dapat ang maging ugali natin sa ministry. May kababaang loob. Pero katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, kahit siya ay Diyos, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sundin natin, gawin natin ito upang matupad. Ano ibig sabihin? Silang dalawa ay magpasakop sa will ng Diyos Ama. Napakahalaga po niyan, maalala natin ang will ng Diyos Ama. No? Sabi po dito, nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos
at bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati. Verse 17, at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sino ang kinalulugdan ng Diyos Ama? Ang anak na patuloy na nagiging tapat. Ang anak na sumusunod. Now, mga kapatid. Verse 14. Chapter 4 ng Mateo. Okay, nakakasunod po tayo. Basahin po natin. Matthew 4 verse 1. Pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi. Kaya nagutom siya. Verse 3, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, sinong manunukso? Ang diablo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Versikulo 4, pero sumagot si Jesus, sinasabi ko sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. At alam niyo, pag po binasa niyo yung Luke 12:22, mamaya basahin po natin, sinasabi doon na ang buhay, life is more than meat, and your body is more than clothes. Ang pamantayan yun ay sinasabi ni Jesus Christ upang malaman ng mga tao na huwag mo dapat ipagpalit ang buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi mo pwedeng ipagpalit. Huwag mong ipagpalit sa bagay ang buhay na galing sa Diyos. No? Ang buhay na ipinagpapalit sa bagay ay buhay na napapahama. Buhay na nababaliwala. Okay po. Verse 5. Dinala naman siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalong ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Alam niyo, miski si Satan, alam niya na sa isang iglap lang, pag ginusto ng Diyos Ama, katulad nung time na siya'y nakapako sa krus, nakahanda ang libo-libong anghel upang siya'y sagipin. Pero dahil hindi yun ang kalooban ng Diyos, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, kahit si Satanas, alam niya na may ganung kakayanan at balak ang Diyos. Opo. Pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Mga kapatid, ang buhay na ibinigay ng ating Ama, ang buhay na ibinigay ng ating Diyos ay sapat na upang paniwalaan natin na may Diyos. Kahapon po bago ako umuwi, bago po ako nag-flight pabalik dito, from Davao, may nakausap po akong dalawang Russian na couple. They are Orthodox at dati silang atheist. I praise God and I glorify the Lord. Nagkaroon kami ng exchange of idea at ang pinakahuli nito, yung ating po mga kapatid sa The Hub of Christ Davao, kasama ang dalawang Russian na ito, nagdasal kaming sabay-sabay. Walang pwedeng makapigil sa banal na spirito. And I believe, habang nagtatanong sila kahapon, marami po silang tanong about the existence of God. Ako daw po na dating atheist, paano ako nakakilala at nakabalik sa Panginoon? Ang mga taong ito'y naghahangad sa puso nila, nauuhaw na sila sa katotohanan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, maging handa kayo sa lahat ng oras, sa pamamagitan ng sa paanong paraan kayo magiging handa, tayong lahat, paano magiging handa? Patuloy tayong makinig, patuloy tayong magbasa ng Biblia. Patuloy tayong mag-ayuno at magdasal. Katulad ng ginawa ni Jesus Christ dito sa verse 4. Siya'y nag-ayuno ng 40 days and 40 nights na kahit anong tuksong gawin sa kanya ni Satanas, baliwala. At sabi po dito, pagkatapos, dinala pa siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng diablo kay Jesus, ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo. Tawag, lakas ng loob ng diablo, no? Ibibigay ko sa iyo
Okay? At syempre, hindi naman niya matutokso ang Panginoon dahil alam niya kung kanino ang sanlibutan. Alam niya na yun ay sa Diyos Ama. Amen. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Lagay po natin niya sa ating mga puso. Siya lamang ang sasambahin at siya lamang ang paglilingkuran. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Verse 11, pagkatapos nito, iniwan na siya ng Diablo. Hindi na nakatiis yung Diablo. Panalo. Di po ba? Panalo si Jesus. Panalo ang ating Panginoon. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa Kanya. Amen. Verse 12, nang mabalitaan ni Jesus na nakulong si Juan, bumalik siya sa Galilee, pero hindi na siya nanirahan sa Nazareth, kundi sa Capernaum. Ang Capernaum, mga kapatid, ang Capernaum ay isang agricultural land noong time ni Jesus Christ. Agricultural land, at the same time, this become the second city o pangalawang tahanan ni Jesus Christ. Ito po. Second city of Jesus Christ. Isang bayan sa tabi ng lawa ng Galilea at sakop ng Zabulon at Naphtali. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang lupain ng Zabulon at Naphtali ay daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga lugar na ito ay sakop ng Galilea at tinitirahan ng mga hindi Hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Sino ang tinutukoy ng matinding liwanag? Ang ating Panginoong Jesus. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Simula noon, nangaral na si Jesus. After the baptism of Jesus Christ, and after the temptation sa Kanya for 40 days and 40 nights, mga kapatid, ano po? Nagsimula na po siya ang mangaral. Kaya kung mapapansin niyo po sa church natin, hindi po tayo basta pinapatupad ng gawain o pinapatupad o binibigyan ng formal na ministry hanggat hindi ka tayo nababautismo. Amen? So ngayon makikita natin that our standard in our church, ito po ay biblical. Ano po? Proseso ng Panginoon. Kung ang ating Panginoong Jesus nagpaproseso, bakit hindi tayo magpaproseso? Kung ang ating Panginoong Jesus nag-submit, nagpasakop sa ordinansa ng bautismo, bakit tayo hindi? At alam din natin, mga kapatid, kailangan natin maunawaan that baptism is not part of salvation. Okay po? Pero, if we really want to really prove our faith that we really accepted Jesus, ang isa sa manifestation is that you will submit. Kung ang ating Panginoong Jesus ay nagpabautismo, bakit hindi tayo magpabautismo bilang kanyang mga anak? Amen? So, tingnan niyo po dito, simula noon ay nangaral na si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Kung mapapansin nyo, sa chapter 3, pareho sila ng sinabi ng kanyang pinsan na si Juan na taga-bautismo. Pag binalikan nyo po, balikan nyo po yung chapter 3, nakalagay po doon, the same word ng sinabi ni Jesus Christ, repent, for the kingdom of God is near. Ano po? Pagdating sa verse 16, verse 18, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid. Ito yung time na tinatawag niya na po ang kanyang mga magiging disipulo, mga unang disipulo. At gusto kong pansinin niyo paano niya tinawag at saan niya tinawag. Ano po? Ito po ba'y pasikreto o papubliko? Okay po? Sabi po dito, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa, Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon, iyan yung tinatawag na Pedro o si Simon Pedro, at Andres o si Andrew na nag-ahagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao.
I will make you fishers of men. Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanila. At habang patuloy na naglalakad si Jesus, nakita niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan. Ano po? Santiago, si James at John, na mga anak ni Zebedee. Nakaupo sila sa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din ni Jesus ang magkapatid. Iniwan nila agad ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Verse 23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit, karamdaman ng mga tao. Naging tanyag siya sa buong Syria at dinala sa kanya ng mga tao ang lahat ng may sakit at naghihirap. Dahil sa matinding karamdaman, mga sinaniban ng masasamang espiritu, mga epilepsya at mga paralitiko. Pinagaling niya ang silang lahat. Verse 25, sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilea, Decapolis, Jerusalem at iba pang mga bayan sa Judea maging sa kabila ng ilog ng Jordan. Mga kapatid, yan po ang salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Ano po kaya ang ating matututunan dito sa mga sinabi ng ating Panginoon? Sa chapter 3, mga kapatid, nakita niyo po doon yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus. Panginoon siya, pero dahil ang ayon sa propeta, inspired by the word of the Lord, ang Diyos Ama, sabi na Isaiah, di po ba? Maririnig sa ilang. Ibig sabihin, wilderness sa English. Na siya nga po ang itinilaga. Itinilaga. Ang Tagalog. Na siya po ang itinilaga na babaptize kay Jesus Christ. Pero anong sabi ni Juan? Ni ang humawak ng kanyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat. Sa ibang version, hindi ako karapat-dapat maging slave o maging sa slave. Basta tagapagsilbi. Dahil sobra ang paggalang niya sa kanyang. Isipin niyo mga kapatid, magpinsan to. Pero I want you to visualize how John the Baptist respect Jesus Christ because in his mind, alam niya na si Jesus Christ ang Messiah. Amen? Hallelujah. No? Pasalamatan natin ang salita ng Panginoon sa umaga dito. Hallelujah. Ano po? Ayan. Dakayumanggi. Na? Praise the Lord. Amen. Ano po? At marami pa pong nakakapakinig sa atin. Praise the Lord. Ano po? So, at mapapansin niyo mga kapatid, even Jesus Christ was tested. Jesus Christ in the flesh bilang tao, 100%. Siya tinest. Siya po'y sinubok. At ano po yung naging paraan ni Jesus Christ? Dahil alam niya ang salita ng kanyang Ama, ng Diyos Ama, alam niya ang isasagot sa Diablo. At matututo tayo dyan. Kung tayo po may kaalaman at tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, mayroon kang pananggalang at mayroon kang panagot sa Diablo kung ikaw ay tinutukso. That's the lesson there. Ano po? Amen? Sabi ni Ate Kasing, salamat po. Ano po? Kasi mga kapatid, mahalaga po na meron kang salita ng Diyos. Kasi tandaan niyo yung sinabi sa John 14, sa Juan 14:26, di po ba? Sabi po doon, ipapadala ko sa inyo ang Comforter which is the Holy Ghost. Ano po? At anong sabi? Ipapaalala ko sa inyo ang inyong mga narinig at ang inyong mga natutunan. Paano makakaalala ka kung wala kang nabasa? Okay po? Paano ka makakarinig kung wala kang nabasa?
paano ka matututong sumunod kung hindi ka marunong makinig? Sabi po sa Hebrew, kahit daw po si Jesus Christ ay tumungo doon sa pagpapakasakit upang matutunan niya ang paghihirap na ito. Mga kapatid, huwag po tayong matakot na tayo po'y sinusubok ng Panginoon, na tayo po'y kung minsan hindi nyo alam kung saan kayo papunta. Kung minsan parang, Pastor, ba't ganun? Kung kailan po ako nagsilbi sa Panginoon, tsaka po gumulo yung buhay ko. Mga kapatid, huwag nyo sabihin gumulo ang buhay ko. Ang mga bagay na yan ay may kapahintulutan ng Diyos. Yan ay pagtatasan ng Panginoon. Samahan nyo po ako. Ano po? Samahan nyo po ako sa Roma. Ano po? Samahan niyo po ako sa Roma. Roma 5:3 hanggang 5. Ano po? Kung kayo po may Biblia, samahan niyo po ako. Bubuksan ko lamang po para eksakto po ang sasabihin ko sa inyo. Roma 5:3 hanggang 5. Tingnan niyo po kung bakit kailangan nating maunawaan. Bakit ba may pagsubok? Bakit ba may challenges? Tingnan niyo po. Sa Romans 5:3-5, sabi dito, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap. Amen? Kahit daw po dapat may paghihirap, tayo daw po dapat ang puso natin may kagalakan pa rin. Dahil alam natin na yan ay may kapahintulutan ng Diyos. At kung yan may kapahintulutan ng Diyos, mga kapatid, hindi po yan sa ikasasama ng tao, kundi sa ikatitibay ng tao. Amen? Hindi sa ikasasama, kundi sa ikatitibay ng tao. Praise God! Ngayon, tingnan nyo po para po doon sa ating, baka po meron tayo dito mga kasama na foreigner. Ano po, babasahin ko po sa English, mga kapatid. Ano po, bigyan nyo lamang po ako. Ayan. Sabi po sa English, Romans 5:3-5, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing, yan, that tribulation produces perseverance. Amen? Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. Hallelujah. Oh? Perseverance. And perseverance, character, and character, hope. Ang pagkakaroon daw po ng maayos na karakter ay nagbubunga ng pag-asa. Dahil tandaan nyo mga kapatid, hindi kulang ang edukasyon kung wala kang sapat na karakter, tamang karakter. Kaya nga po, questionable yung ginawa dati ng ating, I think, CHED, na tinanggal po ang GMRC sa curriculum ng mga bata. Good moral and right conduct. Anyway, now, sabi po dito, ang karakter daw po ay nagdudulot ng pag-asa. Now, tingnan niyo po ito, babasahin ko sa verse 5. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Mga kapatid. At anong sabi ni Jesus Christ? Sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. At alam niyo po ba ang impact, ang idinudulot kapag itong mga bagay na ito ating natututunan at tinatanggap sa ating mga puso? Itutuloy niyo lang yung sinabi sa Juan 14:26. Basahin niyo po yung Juan 14:27, John 14:27. Tingnan niyo po sa 27. Sabi, the peace I give with you, no? It's not the peace like the... Babasahin ko po. John. Ano po? Juan. Yan. Juan 14:27. Amen. Sabi po dito sa Juan 14:27, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot. Dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Praise God. Mga kapatid, galing sa Panginoon yan. Nga lamang, meron tayong mga iniisip na ibang bagay. Instead na mag-focus tayo sa salita ng Diyos, nag-focus tayo sa nakikita natin sa mundo. Shake it off. Sa umagang ito, aking panalangin, Panginoon, ang mga kapatid ko nakakapakinig ng salitang ito, makita nila at matanggap nila sa kanilang mga puso na ikaw ang Diyos ng kaayusan,
Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kapangyarihan. Hindi espiritu ng pagkatakot, kundi kapangyarihan, pagmamahal, at katinuan ng pag-iisip. Sabi yan sa 2 Timothy 1:7. No? Ikalawang Timoteo 1, versikulo 7. Sabi po yan. No? So, kapatid, sabi dito, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. No? Para dun po sa bagong dating lang, John 14:27 ang binabasa ko po. John 14:27. Iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Hallelujah. Kapatid, yan po ang kapayapaang dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God. Ay po. Okay, balik tayo po dun sa sa Mateo. Po. Kung mapapansin niyo po, ang Mateo 3 and 4, ito po, basahin po natin. No? Ito ay tungkol sa pagsunod ng pagsunod ng dalawang tao lingkod ng Diyos. At Diyos ang isa. Okay po? Pero ganun pa man, kahit siya Diyos, bakit siya nagpabautismo sa isang tao na katulad ni Juan Bautista? Dahil yun ang sabi ng Panginoon. Yun ang kaloob ng Diyos. Ano po? Okay? At ang sabi dito, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan. Nakita. Ito, nabanggit ko na kanina. Nung nakita ni Juan, si Jesus, alam niya na pinsan niya si Jesus, hindi ba? Pero tingnan niyo po. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Ano sabi ni Juan? Tumutol si Juan na bautismohin si Jesus at sinabi, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako dapat ang magpabautismo sa iyo. Pero tingnan niyo ang kasagutan ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin. Ito ang nararapat nating gawin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Salamat po, Ate Rose, no? Ipinost mo yung John 14:27. Praise God. So, mapatid, there is supernatural strength in obedience. Pwede niyo po bang sabihin, salamat Lord sa revelation na ito. Pwede niyo po bang sabihin dyan sa ating comment box, there is supernatural strength in obedience to the Lord. May supernatural na kalakasang ibibigay sa atin ng Panginoon kung tayo'y may pagsunod sa ating Panginoon. May mga panahon na pagod lang yung katawan, pero dahil napakalakas ng yung spirito, ikay patuloy pa rin nakakapagsilbi. Patuloy ka nakakapagbayan-bayan. Di ba tayo nagtataka sa ating po mga magulang sa pananampalataya? Hindi po ba natin naiisip na sila din man ay may katawan at ang katawang yan ay napapagod? Pero bakit po kaya ganun pa rin kalakas ang ating mga magulang sa pananampalataya? Pastor Don, Pastor May. Hindi na po gawa ito ng tao. Hindi po ito gawa ng dahil may iniinom silang energy drink. Ito'y gawa ng Espiritu na nanahan sa kanilang mga buhay. At pangarapin natin, ipag-pray natin mga kapatid, na tayo man din ay magkaroon ng impartation na ganun katulad ng ating mga pastor. Kapatid, walang shortcut sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tayo po'y magamit niya sa kanyang parian. Pero katulad po ng bagong alak o purong alak, hindi po ilalagay sa lumang sisidlan. Hindi po papayag ng Diyos ay ilagay ang kanyang banal na spirito, ang banal na spirito sa lumang pagkatao mo. There should be repentance. Ano sabi ni Juan Bautista? Ano sabi? Repent, for the kingdom of God is near. Inulit ni Jesus Christ sa chapter 4, repent, for the kingdom of God is near. And it is true. Malapit na po. Malapit na. Makikita niyo po yan
Opo, makikita nyo po yan dun sa sinasabi na ang palatandaan sa mga huling araw na ang mga tao ay magiging mapagmahal sa sarili, walang galang sa magulang, hindi marunong tumupad sa kasunduan, walang pagpapatawad. Ang ginugusto na ay lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ito po'y palatandaan ng mga huling araw. End times. Ito po. Amen, Ate Kasing. Amen. Salamat, Lord, sa kapayapaan. Ito po. If we can declare, sabay-sabay natin i-declare, supernatural strength comes from obedience in the Lord. Ang ating kalakasang espiritual ay nanggagaling sa ating pagsunod sa ating Diyos. Wala pong ibang pinanggagalingan ang lakas natin. Ang ating lakas na pisikal, mga kapatid, may pondo po yan. At what I mean ng pondo, meron pong limit. Excuse me. May limit na po. Amen? So ngayon mga kapatid, dito po sa binabasa natin, natupad ang sinasabi ni Isaiah sa Old Testament. Di po ba? Sabi dito, at may boses na narinig mula sa langit na yung sinabi sa Isaiah prophecy na merong boses na manggagaling sa ilang. Sino yun? Si John the Baptist. At sino ang katuparan doon? Si Jesus Christ. Ito po yung babasahin ko. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sino yun? Si Jesus Christ na sumunod. Mga kapatid, ang buhay po ng isang Kristiyano, upang masustain ang kanya pong strength, upang masustain, magka-focus ang kanyang pagsunod, ang kanyang buhay Kristiyano, kailangan talaga mayroong pagsunod. No po? Kailangan talaga na may pagsunod. Dahil ang pagsunod mo ngayon, your obedience today is the protection of your next generation. Ang pagsunod ng mga magulang ay ating proteksyon sa ating mga susunod na henerasyon. Anong ibig sabihin ng protection? Naalala niyo po, nung sinabi ng Panginoon kay Isaac, nung nagsalita ang Diyos sa Deuteronomy. Naalala niyo po yan, yung sa Deuteronomy 8, verse 18, na sinasabi ng Diyos na tinutupad ko, ginagawa ko ito, na kayo ay pagpalain, ginagawa ko ito upang tupadin ko ang aking pangako sa inyong mga ninuno. Yan ang Diyos natin. That's our God. Our God is a generational God. At anong sabi kay Isaac ng Panginoon? Pinagpala kita hindi dahil magaling ka, Isaac. Pinagpala kita hindi dahil sumunod ka. Pinagpala kita dahil ang iyong ama na si Abraham ay sumunod sa akin. Hallelujah. Kaya tayong mga nakakapakinig ngayon, mga kapatid, mga magulang, gusto natin na mayroon pong magkaroong pundasyon na matibay ang ating mga susunod na henerasyon. Ngayon pa lang, huwag tayong mangiming sumunod. Huwag na nating patigasin ang ating mga puso. Sabi sa salita ng Panginoon, when you heard the word, harden not your heart. Ang isa ko pong na-share sa aking mga kamag-anak, hindi nawawala sa mga pamilya ang mga pagkakagalit. Sabi ko po sa kanila nung kami nag-usap-usap ng Lunes, kung mayroon mang isang pinangahawakan ang kaaway sa ating mga buhay, kung bakit may generational curse, because there is unforgiveness in our heart. At first time kong nakita umiiyak ang aking tsuhe. Nakita ko ang aking tsuhe na umiiyak dahil alam niya, nararamdaman niya sa kanyang puso na meron siyang hindi pa pagpapatawad. May 15 taon kaming hindi nakita. Siyempre, malayo. Davao Laguna po ako nakatira. Ano po?
Pero, mga kapatid, patuloy natin tandaan yung binabanggit palagi ng ating pastor, no? Ng ating senior pastor doon. Do not underestimate the capacity of the Spirit. Ang kailangan lang natin gawin, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kasi ilang beses ko na pong naranasan to. Ideklara mo lang ang mabuting dalita ng Diyos. Ideklara mo lang ang salita ng Diyos. Bahala ang banal na spirito na sila i-convict. Bahala ang banal na spirito na ang puso nila ipihitin. Hindi po tayo magpipihit sa salita. Hindi po tayo magpipihit sa puso ng tao. Ang banal na spirito po, may kakayanan. Yan po ang gawain ng banal na spirito. Kung bakit may mga Kristiyano, kung bakit may mga leader na di-disappoint, may mga bagay pong gusto nating gawin, agawin, ang responsibilidad ng banal na spirito. At yun ay baguhin ang mga tao sa paligid natin. Hindi po. We are called to witness, not to be judged. Tayo'y tinawag upang mag-witness ng kabutihan ng Panginoon, maghayag ng salita ng Panginoon, maghayag ng mabuting balita. Hindi husgahan ang mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos. God came not for the righteous. God came for the sinners. Mga kapatid, no po? Yan yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen? Kapatid, kaya nga po mga kapatid, ang salita ng Diyos ay palagi panatilihin natin sa ating mga puso upang sa panahon na tayo nangangailangan ng wisdom, ng understanding, meron po tayong nakaimbak na salita ng Diyos sa ating mga puso. At yan yung sinasabi ng Panginoon na, I will make you remember the things I've said to you and you learn from me. Yung sinasabi niya sa John 14:26. Amen? So ngayon mga kapatid, ito po. Nung tinukso ang ating Panginoong Hesukristo, ano po ang matututunan natin dito? Siya ba ay gumamit ng magic? Siya ba ay gumamit ng mga kapangyarihan niya? Ha? Ang tawag doon? Sinaktan niya ba? Ginamitan niya ba ng power si Satan? O simply saying the word of God? Di ba? Nung siya'y kung ikaw ang Diyos, gawin mong tinapay ito. Ano sabi niya? Nasasabi sa kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng aming Diyos o sa ating Panginoon. Amen? Bibigay ko sa iyo, sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito. Lahat ng nakikita mo, lumuhod ka lang at sumamba ka sa akin. Anong sagot niya? Ang sabi ng kasulatan. Sino ang nagsulat ng kasulatan? Kasulatan is the Bible. It's inspired and breathed by God. Sabi ng Panginoon, sabi natin Panginoong Jesus, ano? Nasasabi sa kasulatan. Kung mapapansin nyo, ang gamit niya ay ang kasulatan. Binibigyan niya tayo ng clue. How can we also defeat the devil? It is by the word of God. Amen? Mga kapatid. Na po? It is by the word of God. Amen? Binigay sa atin ang salita ng Diyos, hindi lang para tanggapin at gumanda ang ating pakiramdam dahil tayo may salita ng Diyos. No. Ibinigay sa atin yan ng Diyos upang gamitin natin na magpalaya din sa iba. Na nilulukuban ng kasalanan, namumuhay sa kasalanan, sila'y slave of sin and confusion. Tandaan natin, confusion and fear does not come from the Lord. Uulitin ko po. Ang kalituhan at pagkatakot ay hindi galing sa Panginoon. God has not given us the spirit of fear, but power, love, and sound mind. Sabi yan sa 2 Timothy 1 verse 7. And He is not the author of confusion. Sabi ng salita ng Panginoon. No? Magandang sabi ni Ate Yogi. Amen. The Word of God is active and alive. Amen. Praise God. Pag-usapan natin yung active and alive. Isa po sa napag-usapan namin kahapon,
ng mga Russian na kausap ko kahapon, na bisita nila Ate Evelyn sa Davao, ano po. I think they are the tenants of their rentals dito sa Maynila. Si Natalie and si Eugene, nakapunta na po yan sa church natin, mga kapatid. Ano po. Ang isa sa tanong nila is that, bakit nagkakagulo ang Israel at ang Palestine? Is it geographically or politically? I told them, it is not geographically or politically. Mas malalim ang pinagmulan ng alitan ng mga Palestino at mga Israel. Way back 2,000 years ago. Alam natin ang story niyan, bibilisan ko lamang po. Di ba pinangakuan ng Diyos na magkakaroon ng anak and Abraham will become the father of many nations? Ang sagot ni Abraham, paano ako magiging ama ng maraming nasyon? Wala nga ako anak. Ang aking asawa ay baon. At siya'y 90 anyos na. Pero sa Panginoon, mga kapatid, walang mahirap, walang imposible. Pero dahil sa pagmamadali, shinorkat ni Zara, di ba? Ipinasiping ni Sarah si Hagar. Okay, binibigay ko po sa inyo yung background kung bakit. Saan nanggaling? It's more than political and war between Palestine and Israel. It's because of the legacy of continuation na ipinangako ng Diyos. Okay. Nabuntis ang ipinasiping ni Zara na kanyang katulong kay Abraham na si Hagar. At ang anak ni Hagar ay si Ismael. Si Ismael ang ninuno ng mga Arab people, ng mga Muslims. Si Isaac ang naging ninuno ng mga naging Kristiyano, ang lineage ng ating Panginoong Jesucristo. Now, you know, gaano kalayo. Isa, anak sa pagkakasala. Isa, anak sa pangako ng Diyos. Hanggang ngayon, mga kapatid, pag nakausap mo, I worked for Saudi for 7 years. Grabe ang sama ng loob nila dahil pinalayas daw ang kanilang ninuno at hindi tinulungan ng ating Diyos. Ang question nila, ugali ba ng Diyos yun? Alam niyo mga kapatid, we cannot question God. Ang tao ang may kasalanan kung bakit na ipanganak si Ismael. Shinorkat, di po ba, ni Sarah. Ang pangako ng Diyos sa kanila manggagaling. Sa katawan ni Sarah at sa katawan ni Abraham, manggagaling ang pangako ko sa inyo. Hindi galing sa iba. Pero ayaw nilang tanggapin yun. Why? If you receive God and revere God, kung kinikilala mo at tinanggap mo ang Diyos ng 50-50, that's the thing. You will always ask, Lord, ba't ka ganyan? Lord, ba't ka ganyan? Lord, ba't ka ganyan? Pero kung 100% sold out ang iyong puso sa Panginoon, Lord, I believe you are in control of my life. Lord, I trust you because you are the creator of me. Ikaw po ang creator ng aking buhay. Pinagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyo. Because these people have several teachings, several beliefs, both pagans and idolatries and other Alexandrian beliefs. Yan po yung pinaghalo-halo, kaya ano sila? Crescent moon from Alexandrian belief. No po, hindi ko kayang explain po sa inyong lahat sa ngayon. Pero yun po yan. Yan yung tinatanong sa amin kahapon ng mga Russia na ito. And glory to God. They are very amazed. They are very thankful that they heard a different teachings and the Lord guide us to prove to them yung sinasabi ni Ate Yogi kanina, the Word of God is alive. Di po ba? Okay. Paano natin papatunayan na ang salita ng Diyos ay totoo at buhay? Nangako ang Panginoon
kay Abraham, Abraham, huwag ka mag-alala. Pagpapalain ko rin ang anak mong si Ismael. That's the promise of the Lord kay Abraham. Tanong ko sa inyo, pinagpala po ba ang Middle East? Pinagpala po ba ang lahi ni Ismael? Yes. Pinagpala ng ginto, pinagpala ng langis. At ngayon, they are the top exporter of vegetables sa buong mundo. Siya ang top 1, top 2 ang Israel. So, with that economic thing, hindi ko sila pinagko-compare. Capacity nila yun. Okay po, mas malaki ang lugar ng Saudi. Pero, mind you mga kapatid, ang lupa ng Israel at ang lupa ang lupa sa Middle East ay disyerto. How come? They are the top exporter of vegetables. Because the Word of God is alive. Yung ipinangako ng Diyos kay Abraham noong una pa man, tinutupad ng Diyos hanggang ngayon. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain ko ang anak mong si Ismael. Huwag kang mag-alala, Abraham. Pagpapalain ko pa rin ang anak mong si Ismael. Pero hindi makita yan ng mga kapatid natin. Ang nakikita lang nila, pinabayaan daw si Ismael sa desert, etc. Pero hindi nila narinig at hindi nila naiisip yung pangakong tinupad kay Ismael na kanilang ninuno na sila'y pagpapalain din. The most high quality gold coming from the Middle East. The oil come from the Middle East. Ganyan niya pinagpala ang mga tao nito. Kaya tama yung sinasabi kanina ni Ate Yogi na ang salita ng Diyos ay buhay. Dahil ang Diyos na nagbigkas niyan ay buhay at totoo. Amen? So mga kapatid, po, really, God is alive. Ano po? Baka po meron sa atin na naniniwala pa na nabubuhay at namamatay ang Panginoon pagdating ng Abril. Ha? Mga kapatid, yun ay pag-alala na lang. Okay po? Hindi po yung totoo na namamatay ulit si Jesus Christ ng Biyernes Santo at nabubuhay ulit ng Linggo ng Pagkabuhay. That's, ika nga ay pag-alala na lang po dun sa nangyari kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Yung kanyang death and resurrection. Parang, alam niyo po, yung pag-alala natin sa mahal na araw at yung pagtuturo ng evolution ay nagkakatulad. Kapag ikaw ay walang tamang pag-aaral, pag hindi po accurate ang inyong pagkaintindi sa mahal na araw, ang naiisip talaga ng mga bata ngayon, kahit ng mga matatanda, galing sa lumang paniniwala, akala nila si Jesucristo yung namamatay tuwing Biyernes Santo at nabubuhay sa Linggo ng Pagkabuhay. Erase those things from your mind, mga kapatid. At this very moment, Lord, burahin mo na po ang pag-iisip na ito. Ito'y pag-alala na lamang sa paghihirap, pagsunod, pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa krus ng Kalbaryo, ang pagkamatay at pagkabuhay niya, upang ang kasalanan mo at kasalanan ko'y bayaran na once and for all, and that's it. Once and for all, tapos na. Wala nang mag-aalay ng tupa, wala nang mag-aalay ng baka, wala nang daan-daang papatayin ng mga ox. Dahil sinabi ng Panginoon, once and for all. That's why Jesus Christ was sent to earth. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believeth in Him shall not perish but will have everlasting life. That's the truth, mga kapatid. Amen? So ngayon, kung mapapansin nyo po, nag-succeed ba ang dyablo? Pag meron kang salita na ibinabato, kada ikay natetempt, kada ikay tinutukso. Anong sabi sa Biblia? At iniwan siya ng dyablo. Hallelujah, Panginoon! Salamat po sa katagumpayan ng aming Diyos. Salamat sa katagumpayan ng iyong salita. At amin pong inaangkin, we claim in our life, mga kapatid, i-claim po natin sa ating mga buhay na ang ating Diyos ay victorious God. And therefore, tayo na mga anak ng ating Ama, we are victorious people. Hallelujah, kapatid.
Amen? Hindi po pala tandaan ang kahinaan. Po, hindi po pala tandaan ng kahinaan ang pagsunod. Ulitin ko. Many people now, kaya sila nagre-rebelde because nasa isip nila, tanda ng kahinaan, kaya ka sumusunod. Dapat ang susundin mo yung sarili mo dahil buhay mo yan. You only live once. Kahit magulang mo yan, pagdating mo ng 21, ikaw na dapat nagdidesisyon sa buhay mo. You only live once. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po yun ang totoo. First, ang pagiging magulang, walang retirement. Ang pagiging anak, wala ding retirement. God have given us everything we need. Even provided us by the government who teach us democracy, who teach us the right, who teach us freedom. But this freedom, mga kapatid, is a distorted freedom. Kapag ang kalayaan mong pinapractice sa buhay mo ay hindi nagbibigay ng honor sa magulang mo, hindi sumusunod sa magulang mo, hindi nagmamahal sa magulang mo, mga kapatid, ang kalayaang yan ay caused by the devil. Dahil hindi yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Ephesians 6 verse 1, honor your father and your mother. Obey your father, your parents in the Lord. Obey your father and your mother. For this is right. Amen? Yun ang tamang mangyari sa atin. At dito mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, ano po? Sabi po dito, si Jesucristo through the Word of God, siya'y nagpagaling. Lahat ng may sakit, paralitiko, siya'y nagpagaling at dumating ang point, mga kapatid. Anumang paninira sa Kanya. At gusto ko madaman niyo po ito. Anuman ang nagiging persecutions natin sa ating faith, gayahin natin si Jesucristo. Tinupad niya pa rin ang pinapagawa ng Ama sa kanyang buhay. At sabi dito, sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galileo, Decapolis, Jerusalem, at iba pang mga bayan sa Judea at maging sa kabila ng ilog Jordan. Bakit? Dahil naging tanyag siya sa buong Syria. Sa anong paraan? Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit, karamdaman ng mga tao. Naging tanyag siya. Mga kapatid, huwag niyo po, okay. Ang tingnan po natin ay, paano siya naging tanyag? Dahil hindi siya humiwalay sa kalooban ng Diyos. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. And that's it. Sa buhay natin mga kapatid, ang totoong wealth, ang totoong yaman, ay ang makasunod tayo sa ating Panginoon. Dahil sa pagsunod natin, naandoon ang proteksyon ng Diyos, naandoon ang pagpapala ng Diyos sa ating susunod na henerasyon. Amen? At sabi sa Malakay 2:15, dito ko po tatapusin ang pagtuturo sa hapon ito, sa umagang ito. Sabi sa Malakias 2:15, samahan niyo po ako. Maunawaan natin mga magulang, ano ang ating prioridad bilang mga magulang. Malakias 2:15, sige po. Sabi sa Malakias 2:15 o Malakay 2:15, ang mga magulang ay pinag-isa. Hindi po ba? Ang nanay at tatay ay pinag-isa. Sabi ng Panginoon dito, hindi ba't pinag-isa ko kayo? Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa spirito para maging Kanya? Kaya mahalaga ang matrimonya. No po? Mahalaga ang basbas na ang iyong pagsasama ay may basbas ng Panginoon. Amen? Sabi po dito, hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa spirito para maging Kanya? At bakit niya kayo pinag-isa? Ayun. So may purpose. Bakit niya kayo pinag-isa? At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niyang magkaroon kayo ng mga anak na makadiyos. Ang purpose ng magulang, mga kapatid, ang una nating prioridad ay ang ating mga anak. Hindi maipasok sa exclusive school, hindi mabigyan ng mamahaling bagay, hindi maibili ng mga cellphone na dapat hindi nila hawakan, kundi turuang maging makadiyos.
That's the very essence, mga kapatid. That's the priority of parents. Ulitin ko. At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niyang magkaroon kayo ng mga anak na maka-Diyos. Kaya, siguraduhin niyo, hindi kayo magtataksil sa babaeng pinakasalan niyo noong inyong kabataan. Pati yung moralidad, pati yung mataas na standard ng pagsasama ng mag-asawa ay required sa isang mag-asawa upang mag-produce ng godly offspring o godly children. Amen? Yan, salamat po ulit kay Ate Rose. Having a remnant of the Spirit. Yung remnant of the Spirit, ang ibig sabihin po niyan, mga anak na may banal na spirito o may pagkatakot sa Diyos. Amen? So ngayon mga kapatid, salamat po. Sumobra po ako sa oras. Ano po? Amen? Sa puntong ito mga kapatid, tayo po magpasalamat sa Diyos. Ano po? Nawa, tayo po napalakas at nabigyan po ng fresh revelations from the Lord. At akin pong pamamanhig sa inyong mga puso. Pagmunihan natin, pag-aralan natin, magamit natin sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Amen? Sige po, tayo manalangin. Father God, maraming salamat po sa iyong pinahayag sa amin, kaligitnaan sa umagang ito. Salamat sa iyong salita, O Lord. Sa ilang mo po ang mataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Panginoon, salamat po sa paggamit mo sa iyong lingkod. Salamat po sa kalakasan, Lord. Sa bawat isa na nakapakinig, sa aming lahat na magkakapatid na nandito ngayon, Lord. Aming patuloy na inihiling ang iyong gabay, ang iyong pagbabasbas sa aming buhay, Lord. Give us the wisdom and the understanding, upang ang aming pong mga natututunan ay aming pong maihayag na may kalakasan ng loob at may pagtitiwala sa banal na Espiritu. Father God, thank you so much. Sa mga susunod po ng mga gawain, sa 24/7, sa kape at pandasal, sa Today is Your Miracle, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat na gagamitin sa gawain ito. At bukas, ang iyong gagamiting mensahero, Lord, pagpalain mo po sa daily life sharing. Panginoon, sa ilamang po ang mataas na papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen. Magandang umaga po muli sa inyo. Ito po si Pastor Walter, nag-iwan po sa inyo na ang kapanatagan at katatagan ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Good morning and have a productive day. God bless po.